Ang lahat ay nakitingin kay Nathan, 12 taong gulang na si Nathan habang inihahanda niya ang kanyang kahoy sa pagsasanay na espada. Ang kanyang kamay ay kitang-kitang nanginginig at ang kanyang kamay ay nanlalamig. Isang boses ang sumigaw sa buong pagsasanay sa labas ng Akademya ng Mystic Blade, parehong handa na ang mga mandirigma, isang grupo ng mga mag-aaral na nagsasanay at ang punong guro mismo ang nanood sa grandstand na naghihintay sa pagsisimula ng labanan. Si Nathan ay hindi nakapaghanda. Gayunpaman, ito ay isang magandang libangan para sa kalagitnaan ng araw ng pasukan. Isang butil ng pawis ang tumutulo sa leeg ni Nathan habang siya ay tumango na handa na siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang kalaban. Si Jason Clay ay isang bully na nagpahirap sa kanya mula noong siya ay hindi pa nagsasalita. Pinaikot-ikot ni Jason ang kanyang kahoy sa pagsasanay na espada na may isang mapagmataas na ngiti. Sa talaan ng mga kampyon sa paaralan, si Jason ay mapagmataas na nirarango. Si Nathan kapwa sa abilidad sa mahika at sa abilidad sa espada. Si Nathan ay huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang kaba. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim. Alam niyang maliit lang ang posibilidad na manalo sa tunggalian na ito. Ngunit huli na para umatras sa laban, muli, opisyal na nagsimula. Sinubukan ni Nathan alalahanin ang kanyang pagsasanay ngunit nabigong maalala sa kanyang pagsasanay, para bang lahat ng bagay ay itinuro sa kanya. Tungkol sa spiritual na laban sa pagsasanay na natanggal sa utak niya, ang totoo, hindi si Nathan ang pinakamagaling o ang pinakamatapang na estudyante sa paaralan, ngunit kahit papaano ay nadala siya sa laban na ito. Ibinaling ni Nathan ang kanyang mga mata kay Jason na nakaharap na sa kalagitnaan ng pagsasanay na lugar. Isang malakas na sigaw ng labanan ang nadinig. Ang mga kamay ni Nathan ay nanginginig habang itinataas niya ang kanyang kahoy na espada sa isang pagharang na posisyon. Kumurap-kurap siya nang tumama ang sandata ni Jason, pumutok ang dalawang espada na nagkasagupaan. Labis na nagulat si Nathan sa mabisang pagharang ni Jason sa kanyang kalaban sa unang hampas. Ngunit hindi maisip ni Nathan ang kanyang susunod na hakbang. Umatras si Jason at sumugod sa kanang bahagi ni Nathan. Masyadong mabilis ang pangyayari para ilihis ni Nathan ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Kaya sa halip ay umiwas siya, itinapon ang kanyang sarili sa malapit na tumpok ng dayami. Sa pag-asang makapaglagay ng kaunting distansya sa pagitan nila, ngumiti si Jason habang dahan-dahan niyang hinahabol ang kanyang biktima. Natatakpan ng mga butil ng dayami, gumapang si Nathan sa dingding ng grandstand habang pinagmamasdan siyang tinutuya ng mga estudyante para lumaban. Si Nathan ay nagmamadaling tumayo. Habang hinahampas ni Jason ang likod ni Nathan gamit ang kanyang kahoy sa pagsasanay na espada, bumagsak si Nathan sa lupa na hindi maigalaw ang kanyang katawan. Pinikit ni Nathan ang kanyang mga mata sa matinding paghihirap. Nang imulat niya ang mga ito, si Jason ay humarap sa kanya, hila-hila ang pagsasanay na espada sa putikan, pinaglaruan ang kanyang biktima. Si Jason ay nakangiting may pangkukutsa na sumigaw ng bumangon ka at lumaban, habang iniunat ni Nathan ang kanyang braso upang kunin ang kanyang espada. Mabilis na sinipa ito ni Jason para hindi maabot ni Nathan. Tinawanan ni Jason si Nathan. Inipon ni Nathan ang kanyang lakas para makatayo at ito ay sumuko sa laban. Si Jason ay hindi pumayag. Nagtataka na si Nathan, isang marangal na hakbang ang pagsuko, kawalang dangal na huwag pansinin ang kahilingan ng kalaban na sumuko. Kahit na iyon ang laging itinuturo sa kanila ng akademya, lumingon sa mabagsik na punong guro ng paaralan, si Drogon Blackwood, sigaw ni Nathan, suko na ako. Gayunpaman si Drogon Blackwood napaiwas na lang ng tingin habang siya ay umatras papasok sa paaralan. Sa hindi inaasahan sinampal, sinuntok ni Jason ng mabangis na kamao ang mukha ni Nathan na ikinagulat ni Nathan. Ang pag-atake ay nagpatalsik kay Nathan mula sa kinatatayuan niya, napailing na lang si Nathan. Habang nakahiga siya sa putik magulo ang isip niya, idiniin ng walang tigil na si Jason ang paa niya sa binti ni Nathan na parang isang kuneho na bihag. Napasigaw si Nathan na sisuko na ito. Itinaas ni Jason ang kanyang kahoy sa pagsasanay na espada at hinampas sa ulo ni Nathan ng malakas.